Ito na guys, no? Ito yung full tutorial natin sa double contact horn sa mga Yamaha. So ito yung pinaka wiring nya. So ituturo ko sa inyo ngayon. I-share ko sa inyo. So meron tayo ditong relay at meron din tayong hollow switch. Ayan, so mabilis ang tutorial lang to para ituro ko lang din sa inyo yung pinaka wiring nya. Okay guys, so ito yung socket ng ating hollow switch. So isalpak lang natin dito. Yan, so hindi makita sa camera, no? So isalpak na lang natin at dito lang tayo magbase sa wiring nya. Pero pag makikita nyo naman yung mga code nya sa loob ng hollow switch, meron dyan NC, NO at saka yung C or common. So bahala na kayo guys. Tingnan nyo na lang dun sa loob ng hollow switch. So isalpak lang natin to. Okay, so ito na yung magiging wiring niya, no? So yung itong kulay green na to, ito yung NC or normally closed. So ito namang kulay puti, yan ay yung normally open or yung NO. At yung common, itong kulay dilaw. At itong itim at saka yung pula ay ilaw lang po ng hollow switch yan. Ilaw lang ng hollow switch. So tandaan nyo na, ilagay lang natin yan sa positive at negative. Importante, alam natin yung wiring ng relay at saka itong hollow switch na ito, kung paano yung wiring nya. Okay, so ang wiring nito, yung NO sa gitna ay papasok dito sa 86 ng relay. So pwede yan magbaliktaran, pwede sa 85 or pwede sa 86. So trigger lang naman ng 85, 86. Yung 30, yung kulay green, yung dilaw ay 86. Ang 85 ay kulay red at ang kulay blue ay 87. Ayan, so yan lang yung wiring nya. So yung 86 at yung normally open ng hollow switch ay itap natin sa isa't isa. Ayan, pagsamahin natin. Yung normally open ng hollow switch, itap natin sa 86 ng relay. Ayan, so tap lang natin. Okay, so yan, maliwanag ba sa inyo? Yung 86 ng relay ay nakatap sa normally open ng relay or sa NO. Itong normally closed naman, so makikita nyo itong kabang busina, yung pink wire at saka yung brown wire. So yung isa dito ay accessories wire at ito yung trigger. So pinutol natin yan. Ito na yan sa baba. Pinutol natin yan. Makikita nyo, ito yung papunta sa busina at ito naman yung papunta sa switch. Papunta dito sa switch. Dito. Makikita nyo guys, dito papunta yan dito. Dito yan, dito. Yung pink wire na yan. So ito yan. Okay guys, so ito yung busina pinutol natin sa pink wire. Ito. Galing dito. So hindi na natin puputulin dyan. So dito na tayo magpuputol. So pinutol natin dyan. Nilagay natin sa ito. Pinutol natin tag-isa. Isa papunta sa busina at isa papunta dun sa switch. So yung papunta sa switch, ang ikakabit natin dyan ay yung common. Ano ba ang common? Itong kulay yellow. Yan dito. So kulay yellow, then itatap yung papuntang switch. Yan ay common ng ating hollow switch. So papuntang switch ng ating busina yan, yung pink wire. Ayan, so yung ulitin ko ulit, yung common ng hollow switch ay itatap natin sa papuntang switch. So pinutol natin yon, kinabit natin sa papuntang switch. So tandaan natin yung wiring. So ito naman, yung kaputol naman, yung papunta sa busina, ay dito natin ikakabit sa kulay green. Sa NC naman ng hollow switch. So dyan natin itatap yung ating wire na papuntang busina. Ayan, so sana hindi kayo malito sa ating wiring. Okay, so tapos na tayo sa NC at sa common. Ngayon, yung normally open ay kabit na rin natin sa ating relay sa pin 86. So yung last wire natin ay itong kulay red at saka kulay black ng ating hollow switch. Ay ilaw lang ito ng ating hollow switch. So sa positive at negative natin itatap yan. Dito sa ating accessories wire, yung red wire. So
So dito natin ikabit yan sa kulay brown. Yan ang accessories wire ng motor ng Yamaha. Tapos yung kulay black naman, so pwede natin ikabit yan dito banda sa black wire naman ng motor sa negative, or pwede nyo yan i-body ground. Depende sa inyo guys kung saan nyo itatap, basta sa ground at sa accessories wire, para pag susi natin iilaw na agad yung ating hollow switch. Okay, yung pin 30 naman, ito yung kulay green. So pin 30 yan guys, i-disregard nyo lang yung kulay kasi nagbabago-bago yan. So nagpagapang ako ng wire galing battery. So ito yon, positive at negative. So yung pin 30 ilalagay lang natin dito sa positive na galing sa battery. Tap lang natin. So mamaya na natin iayusin yung wiring. Basta pakita ko lang sa inyo yung wiring. Okay, so pansamantala lang muna yan. So mamaya natin ayusin yan. So ito yung pin 30 galing sa battery. So yung ating ito. So itong 87 na ito ay papunta na to sa positive ng busina. So pagsamahin nyo lang yung dalawang busina tulad nito, at saka yun nandun sa baba yung dalawang busina. Yung pagsamahin nyo lang yan, itap nyo rito yung positive na isang busina. Tapos yung isang terminal ng busina, itidiretso nyo na yan sa negative ng battery. Since itong motor na to ay negative trigger, yung Yamaha, ang gagawin natin, yung pin 85 ikakabit natin sa accessories wire. So saan ba yung accessories wire ng motor? Dito sa kulay brown ng motor, sa may susian. Yan. Itong kulay brown na to, ito may nakaabang na dito. Dito natin itatap tong pin 85 ng relay. So ganyan lang yung connection ng ating double contact horn sa Yamaha. So sana makatulong sa inyo ang video na to. So ito na guys, no? So ititesting na natin yung ating ginawang double contact horn. So yung busina niya guys, hindi kagandahan yung tunog kasi hindi siya match. Abang lang daw yan para palitan niya ng PIA horn. So ang importante, ipakita ko sa inyo na gumagana yung dual contact horn sa dito sa mga Yamaha, no? So ititesting na natin kung working siya. Okay, so on lang natin susi. So kahit di na natin pandarin, ayos lang yan. Okay, so ito yung busina niya. So hindi pa nakapindot yung ating hollow switch nandito, yung ating selector. So pindutin natin, stock horn yan. So pag pinindot natin tong hollow switch na to, ay ang tutunog sa atin yung dual horn. So hindi magandang tunog ng malakas sa busina niya kasi hindi yan bago, no? So mga ano lang yan, yung mga kinabit lang na ano yan, pero inakabang yan para sa PIA horn. So hindi kaganong kagandahan yung tunog, pero ang importante makita natin na gumagana talaga yung dual contact. So ito na, ayan yung malakas na busina niya. So hindi match yung tunog, pero ang importante makita natin na gumagana. So nakaabang naman yan, pwede naman yan palitan ng PIA horn kung sakali, no? So ito, balik na natin. So ganyan lang yung wiring ng ating dual contact cord. So sana nagkaroon kayo ng konting idea para sa ating dual contact. Para doon sa mga nagtatanong, doon mga video kasi ako na nagkabit tayo ng PIA horn doon sa ating SkyDrive na wala tayong wiring doon. So ito na yon guys. Sana makatulong sa inyo yung video na to. So maraming salamat at God bless sa ating lahat.